May press con ngayon sa conference room. Balita ko ipapakilala ka na ni Clyde bilang asawa niya. Desisyon niya yon? Sabi ni Amara. Nakausap ko na si Daddy, lahat ng bank account ng asawa mo, ipa-freeze niya at sa bukas gigising kayo ng lubog na kayo sa utang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amara. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng publiko na isa siyang Balenciaga. Di na siya umaasa pa ron dahil masisira lang ang magandang imahe ng pamilya ng ama. Sapat na sa kanyang tanggap siya nito bilang anak sa labas. See? Ako pa rin ang pipiriin ni Dad. Kaya in order to save your husband, i-deny mo na may relasyon kayo at iba ang ama ng pinagbubuntis mo. Napanganga si Amara sa narinig. At kung ayaw ko? Simple lang, Amara. Mabuburang lahat ng ari-arian ng mga tan at andweza. Sagot ni Yvonne. Malaki rin ang pamilya ni Mommy, Yvette, kaya't walang magawa si Daddy. Ayaw mo namang bubulusok pababa ang dalawang pamilya ng dahil sa'yo, hindi ba? Hindi ko siya mapigilan. Pabalong na sabi ni Amara. Pwede. Kapag mag-aanunsyo na siya ng relasyon ninyo, hintayin mo akong lumabas. May lalaking papasok mamaya at magkiklaim na siya ang ama ng dinadala mo, kaya't ang gusto ko, sumunod ka lang sa sinasabi niya. Sa ganun, magkakaroon kami ng spotlight ni Clyde, maliwanag? Nababaliw ka na. Sabi ni Amara, tinilikuran si Yvonne, tsaka pumasok sa conference room. Are you okay? Tanong ni Clyde nang maupo siya sa tabi nito. I'm fine. Kinakabang sagot niya at nag-iisip kung ano nga bang dapat niyang gawin. Di niya kayang give up si Clyde pero ayaw rin niyang bumagsak ang dalawang pamilya nang dahil sa kanya. Sinabi ni Clyde iurong na ang kaso sa kanila at mag-joint na lang sila ng mga Balenciaga sa jewelries at misunderstanding lang ang nangyari. Sir, may balita akong kayo hindi natuloy ang kasal ninyo dahil may relasyon kayo sa ibang designer ninyo. Tanong ng lalaki. Yes, may relasyon nga kami. Pag-amin ni Clyde kaya napahawak si Amara sa nilayan ng damit niya. Napasulap siya sa pintuan pero wala pa si Yvonne. Malamang grand entrance ang gagawin nito. Totoo bang buntis na siya kaya hindi ka natuloy sa engagement ninyo? Tanong ng reporter kaya napapikit si Amara matapos mapatingin sa pintuan. Halos hindi niya na marinig ang sinasabi ng mga to dahil sa lakas ng pagtibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang pag-akbay ni Clyde, sabay pisil sa balikat niya. Yes, she's pregnant and she's not just my lover. She is my wife. Anunsyo ni Clyde habang nagkikislapan ng kamera, kaya napatingin si Amara sa kanya. Mula ngayon, sa kanya naiikot ang mundo ko. Napahagat si Amara sa ibabang labi. Anytime soon may lalabas na para ipahiya siya. Naramdaman niya mariing paghalik ni Clyde sa noon niya. That's for today. Salamat sa pagpunta. Ginala ni Amara ang paningin. Isa-isa nang lumabas sa mga bisita nila hanggang sa konti na lang silang naiwan dito. Okay ka lang? Tanong ni Clyde. Ang putla mo. I'm fine. Sagot ni Amara na hindi pa rin makampante. Boss, sabi ni Rino. San si Yvonne? Tanong ni Clyde. Boss, dinala ho siya sa ospital. Ospital? Bulalas ni Amara. Ano nangyari sa kanya? Hindi ko rin alam, boss. Basta sinugod daw sa ospital. Agad na bumaba si na Amara sa Makati Med. Sir, sinugod nga rito si Miss Balenciaga pero ayaw magpa-admit ng mother niya. Sabi ng kaibigan na ng doktor na nasa ER. Bakit daw? Kailangan niyang dalhin sa Australia para sa agarang operasyon? Sagot ng doktor at binigay ang papel kay Clyde. Anong sakit niya? Tanong ni Amara. Kahit papano kapatid pa rin niya si Yvonne kahit ayaw niyang mapahamak ito. Sa ulo. Sagot ng doktor at saka napailing. Ano ba ang kailangan niya ipaliwanag o sabihin? As a doctor, kailangan ba niya maging formal sa harap ng kaibigan niya kung real shit lang naman ang biniling papel sa kanya? Isa pa alam ni Clyde, bawal i-discuss sa kanila ang case ng isang pasyente, lalo na kung walang consent nito. Of course, he is a licensed doctor, pero alam niya kung kailan magseryoso at maging professional sa harap ng pasyente niya o sa kamag-anak ng mga to. Sige, maiwan ko na kayo. Binuksan ni Clyde ang papel at binasa ang diagnosis na wala naman talagang diagnosis, kaya yon ang naging sagot ng kaibigang doktor. Nang makita niya to, nagets niyang may something sa pagdala kay Yvonne dito. Anong sakit niya, Clyde? Bakit kailangan siyang operahan? Naruluhang tanong ni Amara. Never mind. Sagot ni Clyde saka tinago ang papel. Inakbay niya ang asawa. Let's go home, magpahinga ka na. Clyde, anong sakit ni Yvonne? Magiging okay rin siya kaya magpahinga ka na. Sabi ni Clyde at inakay ang asawa palabas ng ospital dahil baka ito pa ang ma-admit. Huwag mo nang isipin pa ang mga bagay-bagay. Mag-focus ka na lang sa baby natin, okay?
Tumango si Amara at sumunod sa asawa, kahit na gusto niyang malaman kung anong tunay na kalagayan ng kapatid niya. Gusto kong puntahan si Yvonne? Malungkot na sabi ni Amara. Di siya mapakali hanggat di niya nakakausap ang kapatid. Kapatid ko pa rin siya at ayoko may masamang mangyayari sa kanya. Nakausap mo na ba ang daddy mo? Umiling si Amara. Hindi siya nagre-reply sa chat ng ama dahil nahihiya siya at baka isumpa siya nito kapag may nangyaring masama kay Yvonne. Di ba nakausap mo siya bago siya umalis? Tanong ni Clyde dahil nakita nito ni Jessie kausap si Yvonne bago pumasok sa conference room kahapon. Anong sabi niya sa'yo? Wala. Ani Amara at iniwas ang mga mata. Did she bully you? Ayoko ng pag-usapan. Sagot ni Amara na mas piniling ilihim na lang ang usapan nila ng kapatid. Dahil nasa kritikal ang kalagayan nito. Asawa na kita, ayoko maglihim ka sa akin. Usapang kapatid, sagot niya. Okay, hindi kita pipilitin, sabi ni Clyde. Anong pinapanood mo? Nagbabasa ako ng Modern Cinderella story. Kailan ka pa nahilig sa ganyan? Ngumiti si Clyde at pinakita sa asawang retrato nila. Tayo kasi ang portrayer ng article na to, sabi ni Clyde kaya napangiti si Amara. Pero hindi pa nila alam na isa ka ring Balenciaga. Nagsinungaling si Mama? Malungkot na sabi ni Amara. Pero siguro nagawa niya yun dahil ayaw niya masira ng pamilya at para na rin kay Daddy. Ganon talaga kapag dalawang pinagpilian mo, may isa ka talagang itatapon, sabi ni Clyde. Ngayon niya naunawaan ng ina kung bakit di nito makalimutan ng mama ni Amara. Matindi rin ang napagdaanan nilang hirap sa kamay ng mga Balenciaga lalo na pagdating sa pera. Matanda ng lolo ni Amara at namatay na rin ang lola nitong masama ang ugali noong 1 taon. Pwedeng baguhin ng pera ang kapalaran ng tao. Pero at the end of the day, walang perang makakaligtas sa'yo kapag sisingilin ka na ni kamatayan. Kapag paibigay kita kay Yvonne, papayag ka? Pinagsasabi mo, tanong ni Clyde. Kahit takutin ka pa nilang patayin ako at ang pamilya ko, wag na wag kang papayag. Naibigay ako sa iba dahil ako mismo ang kikitil sa buhay ko. Seryoso ang sabi ni Clyde sa kaniyakap ang asawa. Naisip ko lang baka hilingin nilang iwan kita para gumaling siya. Saan mo naman napulot yung ideyang yan? Tanong ni Clyde. Kakapanood mo yun ng kung ano-ano eh. Ganyan naman laki sa pelikula or nobela eh. Nakalabing sabi ni Amara. Isa pa may sakit si Yvonne at patay na patay sa'yo kaya hindi malabong yun ang gagawin niya. O di kaya gamitin niya si Daddy. Yung kunwari may sakit si Daddy at yun ang huling kahilingan niya na magparaya ako. Nag-overthink na naman ang asawa ko. Sabi ni Clyde at hinaplos sa mukha ni Amara. Huwag mong isipin yon dahil wala tayo sa pelikula, promise. Hanggat nabubuhay ako, hindi kita ipagpapalit kahit kanino hanggat tapat ka lang sa akin. Pero si Yvonne, kapatid ko siya eh. Nakalabing sabi niya. Clyde? Gulat na sabi niya nang pumatong si Clyde sa kanya. Ano naman? Tanong ni Clyde. Nag-aalala ko sa kanya. Paano kung hindi successful ang operation niya? Dinala pa siya sa ibang bansa para doon operahan. Ibig sabihin, malubha talaga ang nangyari sa kanya? Pasaway. Sabi ni Clyde at tinilika ng asawa sa ilong. Hey, hindi ako nagbibiro, Clyde. Kailangan ako ng kapatid ko. Sabay hampa sa dibdib ni Clyde. Nakaschedule talaga siyang umalis kahapon papuntang Australia. Alam mo na may sakit siya? Bakit ooperahan siya? Spoiled brat. Ani Clyde lang tinutukoy ay si Yvonne. Kung ano man ang sinabi niya, huwag mong seryosohin. Ano bang hindi? What if seryoso ang case niya? Walang major operation na magagawa sa sakit na migraine. Sabi ni Clyde kaya napatingin si Amara sa mata ng asawa. May ticket na siya ng 1 araw pa papuntang Australia. Migraine lang. Paano yung sa Makati Med? Heist, tingin mo pumunta talaga siya doon? Kakilala niyang doktor kaya't malamang kinausap niya para busitin ka at makonsensya kapag umalis na siya. Pero balita ko babalik din siya after 2 months para dito i-celebrate ang birthday niya. Kaya ihanda mong sarili mo. Nakakainis ka? Sabi ni Amara at pinagsusuntok ang asawa. Hey, bakit ako? Basta, sabi ni Amara pero natigil ng mahuli na asawang kamay niya at pinapak siya ng halik sa leeg. Hey, I'm pregnant. Paalala niya kay Clyde kaya tumigil ito. I'll be gentle, sabi ni Clyde at hinubad ang saplot nila. I'll be gentle, ulit ni Amara. Linya ng mga scriptwriter sabay skip sa bed scene. May reklamo ka? Tanong ni Clyde at marahang kinagat ang kanang tenga ng asawa. Kaya nanayo ang balahibo ni Amara. Wala, sagot ni Amara at sinalubong ang mapasok na halik ng asawa. Hindi ako pupunta? Sabi ni Amara habang tinitingnan ang
invitation letter na pinadala ng ama para sa kaarawan ng asawa nito. Dumating sila sa Pinas at dito raw na idaos ang kaarawan nito kasama si Yvonne. Ikaw ang bahala, pero mas okay na dumalo tayo. Dahil sabi ni Yvonne sa interview, invited daw tayo. Wika ni Clyde at hinawakan ng lumalaking tiyan ni Amara. May nagawa na sa na Elisa na dress mo. Malaki na ang tiyan mo. Pangit na talaga akong tingnan. Ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa teammates mo? Isa pa, hindi pa naman ganun kalaki ang tummy mo. Kung malaki man, ano naman? Proud pa rin ako sa'yo kasi dinadala mo ang anak ko. Ang sweet naman ni Mr. Andueza. Nakangiting sabi ni Amara. Kung di lang dahil kay Clyde, malamang nag-give up na siya. Kaya lagi kang sumunod sa akin, ha? Ani Clyde. Kasi hindi kita pababayaan. Sino na palang direktor ng department namin? Si Olivia at si Elisa naman ang team leader ng lahat. Talaga? Tili ni Amara. Mabuti't sinunod ni Clyde ang suggestion na gawing isang team lang sila para mas makapag-bonding ang lahat. At wala nang kompetisyon na magaganap. Masunurin akong asawa sabi ni Clyde. Marigo ka na. Darating na mamaya ang makeup artist mo. Si Tita Christina. Nasa baba. Magagalit yon kapag narinig ka niya nagtitita. Ang clever ng mommy mo. Sabi niya kaya natawa si Clyde. Nagpaloko ka naman kasi. Masaya na yon kahit hindi si Yvonne ang daughter-in-law. Sabi ni Clyde at nagubad ng damit. Clyde, sabi mo wala ako sa mood Don't worry, magpapalit lang ako, sabi ni Clyde. Pero kung gusto mo, pwede namang sumaglit tayo. Che! Asik ni Amara at lumabas ng kwarto. Iha, nandyan ang dress mo, sabi ni Christina. Talaga ho? Sige po, Mommy, maliligo lang po ako. Paalam niya at muling bumalik sa kwarto. Wanna join? Nakangising tanong ni Clyde nang pumasok ang asawa. Do I have a choice? Tanong niya at napatingin sa gitna ng hita ng asawa. Sabing ayaw ko Ako naman ang magtatrabaho. Sabi ni Clyde at hinapit ang asawa at sinandal sa malamig na wall. Simula ng ritual ng katawan sa loob ng shower room. Nang bumaba si Amara, sabay na sila ni Christine ang inayosan ng makeup artist. You look so beautiful. Baling ni Clyde nang paalis na sila. Ikaw rin naman. Sabi ni Amara at sumakay ng sasakyan tungo sa hotel na pagdarausan ng birthday party ni Yvonne. Ang ganda ng setup, ang daming mayayamang bisita, kaya nakaramdam ng paniliit si Amara. Agad niyaya si Clyde ni Gio sa isang table kaya't naiwan si Amara kay Christina. Iha, don't be shy, nandito lang si mommy ha? Pulong ni Christina. Okay po tita. Iha, masiglang bati ni Ami nang lumapit sa kanila. Hello po. Hello tita Larry. Iha, tara sa table namin. Nandun ang mga kaibigan nila ni Christina. Dito na lang ako. Babalik na rin si Clyde Naiwan siya sa table niya. Ngayon lang siya nakadalo ng ganito kabonggang party. Lahat kumikinang sa kalinisan at kahit saan may waiter. May ilang nakatingin sa kanya pero deadma lang niya. Tumayo siya para kumuha ng makakain dahil nakaramdam siya ng pagkagutom. Nagsisimula na kasi siyang maglihi. O, paano ka nakapasok dito? Maarteng tanong ni Veronica nang lapitan siya kasama ng 3 babae. Do you know her? Curious na tanong ng kasama nito. She's the wife of Clyde. Nagpabuntis kaya pinakasalan. Oo, siya pala yun. Kaya pala umurong sa kasal si Clyde Sabi ng kasama nito at pinasadahan ng tingin si Amara. I wonder kung paano ka nakapasok. Well, obvious, dahil sa asawa mo si Clyde pero di ka ba nahihiya pag makita kayo ni Yvonne? I'm sure she won't allow you na dumalo ka. Wala akong paki sa'yo. Sabi ni Amara at tatalikuran na sana kaso tinapunan siya ng wine ni Veronica. Basang-basa ang yellow dress niya. Oops, sorry. Ikaw kasi, nabangga mo ko? Nakangising paumanhin ni Veronica kaya't natawa ang 3 kasama. Mukhang may umaagaw na naman na eksena ko. Sabi ni Yvonne palapit sa kanila. She's wearing a red gown na nakakaagaw pansin dahil medyo revealing ang upper part. Napangisi si Veronica na makitang basa si Amara ng wine. Do you think swimming party to para ipaligo mo ang wine, Amara? Nakuyom ni Amara ang kamao pero hindi sumagot. Bakit pa kasi hinayaan mong makapasok siya sa party ninyo, Yvonne? Tanong ni Veronica. Kala ko ba ayaw mo sa mga basura? Indeed, sabi ni Yvonne. Kapal na mukha. Di ba nakontentong inagaw si Clyde sa'yo sa harap siya rito? Sabi ng isa nilang kaibigan. Uuwi na ako. Madiing sabi ni Amara pero nahawakan siya ni Yvonne sa kanang braso. Don't worry, may damit ako sa taas kaya pwede kang magpalit. Tara? Thanks, pero uuwi na lang. Birthday ng mommy ko to, Amara. Huwag mong sirain at huwag kang pa-victim sa harap ng pamilya ko.
Mahinahong sabi ni Yvonne, kaya napilitan si Amarang sumama sa kanya sa isang silid. Here, take this. Tinapunan ako ni Veronica ng wine. Hindi ako gumagawa ng eksena. Depensa niya habang nagbibihis. Wala akong pake sa business mo. As long as mag-behave ka sa party ko, okay ka sa akin. Sabi ni Yvonne. Salamat. Maganda ang gown sa kanya. Di halata ang tiyan nito dahil medyo pabalo ng design. Pero naghahanda siya ng rebuttal ni Yvonne. Malakas ang kutob niyang may something sa pinasuot nito para mapahiya. Pero dahil birthday at kapatid niya, sige lang. Sanay naman siya. By the way, ang ganda mo at ang ganda rin ng red gown mo. Bagay sa'yo. Di ko kailangan ng fake compliment mo. Let's go. Sabi ni Yvonne at sabay silang lumabas, bumalik sa party. Amara, saan ka galing? Ba't nagpalit ka ng damit? I'm fine. Pangit bang damit ko? Bulong niya. You look gorgeous. Oh, nagpalit ka ng damit? Nagmumukha kang yaya sa damit. Do you have a new problem sa design ko, Veronica? Tanong ni Yvonne. Wala naman, ang ganda nga girl eh. Pero di bagay ipasuot sa isang dukha kagaya niya. Really? Of course, ani Veronica. Napatingin si Amara sa waitress na dumaan. Napansin niyang hinarang ni Yvonne ang kanang paa sa daanan nito. Hindi bulalas niya na matapon ng mga wine na hawak ng waitress dahil napatid to nang dumaan kay Yvonne. Lahat ng tao ay napatingin sa kanya kaya todo hingi ng pasensya ang waitress. Look at what you did! Bulyaw ni Veronica sa waitress. Magpalit ka girl, matagal-tagal pang party baka magkapulmonya ka. I'll be back, Yvonne. Ines na sabi ni Veronica at dali-daling lumabas dahil sa kahiyan. Nakita kong ginawa mo. Masyado namang matalas ang mata mo. Ani Yvonne at tinaasan siya ng kilay. Salamat sa damit. Huwag kang magkalat sa birthday party dahil wala ka ng ating magtatanggol sa'yo mamaya. Tinalikuran niya si Amara at tinasika sa ibang bisita. Clyde, pangit bang damit? May mali ba? Tanong ni Amara sa asawa. Wala, mas nalo kang gumanda. Hindi ako nagbibiro. Totoo nga. Baka kasi kung ano na namang mangyari dahil bigay to ni Yvonne. Nag-overthink ka na naman. Siya ang nag-design yan. Hindi niya hahayang magka-issue ang mga gawa niya, so relax. Galit siya sa akin. She is your half-sister, kaya hindi ka niya hahayang mapahiya sa harap ng bisita kahit abot langit pang galit niya sa'yo. Paano mo nasabi? Because I knew her. Sagot ni Clyde pero agad bumawi na makitang iba ang pagkakaintindi ng asawa. I mean, yung character niya pero syempre, kung mapahiya ka man nandito ako sa tabi mo, hindi kita iiwan. May I dance with you? Tanong ni Clyde na nakatayo sa harap niya at nilahad ang kanang kamay para makipagsayaw. Hindi ako marunong. Ako ang bahala, same lang naman tayo. Pero baka mapano si baby? Nag-aalala lang tanong ni Amara. Sasayaw lang tayo sa gitna kaya don't worry. Sabi ni Clyde kaya tumayo si Amara at sumama sa asawa sa gitna. Happy? Tanong ni Clyde. May mga nagchichismis pero okay lang, sagot niya. Don't mind them. Bulong ni Clyde sabay hapit sa bewang niya. Ako pa rin ang makakasama mo mahabang buhay kaya dead mama sila. I am. Sagot ni Amara at tiningala ang asawa para salubungin ang mga mata nito. I love you, Amara. Puno ng pagmamahal na sabi ni Clyde. I love you too. Ouch! Daeng ni Veronica katabi nila. Nakapagpalit na to ng gown kaya't nakabalik agad. Pwede bang mag-ingat ka? Sorry, pamanhin ni Amara. Nabangga ba niya to? Parang di naman. Napaka-ingrato mo naman para pumunta dito. Nanira ka lang. Pwede ba, Veronica, wag kang gumawa ng eksena? Mahinang bulong ni Clyde dahil nakatawag na ng pansin sa balipot nila. Ba't palagi mong pinagtatanggol ang asawa mong social climber? Di ka ba nahiya para isama siya rito sa birthday party ng mga Balenciaga? Shut up, Veronica. Hindi mo rin to party kaya wag kang gumawa ng eksena. Hayaan mo na. Bulong ni Amara na hinawakan ng asawa sa kanang braso. Maupo na lang tayo. Nagpahila si Clyde para tumabi sila. Bigla, lumiwanag ang buong paligid at tumigil ang malamyang musika kaya nagsitabi ang mga bisita. Sorry sa istorbo, paumanhin ni Yvonne sa matamis ng ngiti habang hawak ang mikropono. But guys, listen up. My parents have an important announcement. Mom? Dad? Pumunta sa gitna sina Yvette at Miguel. Binigay ni Yvonne ang mic sa ama. First, happy birthday ulit sa asawa ko, Yvette. Bati ni Miguel at hinalikan sa noo si Yvette. Espesyal ang gabing to sa amin, lalo na kay Yvette. Alam nating nagkaroon ng konting di pagkakaunawaan sa amin at sa mga Anduesa dahil same ng design.
Isang buwan na nakalipas pero hanggang ngayon wala pa rin kasagutan kung bakit ko inurong ang kaso at bakit biglang nag-merge ang company namin ni Clyde sa jewelries. Biglang kinabahan si Amara sa topic ng ama. Balak ba siyang ipahiya nito kaya't ilintay nitong isang buwan para i-open ang topic? Inakbayan siya ni Clyde at binulungan. Relax, he won't let us down. Tumango si Amara at pinakinggan ng ama. The reason was I made a mistake. Nasa akin ang original copy pero nasa company ni Clyde ang original designer nito. Sabi ni Miguel at nginitian si Amara. Amara, I am very proud of you. Alam kong nakikita ka ng mama mo ngayon at nakangiti dahil sa nakamit mo. You made us proud. Thank you. Naging issue pa dahil siyang babaeng pinakasalan ni Clyde na sa halip si Yvonne. Pero wala kang karapatang ikwento ang istorya nila. Ang tayong masabi ko lang bilang ama ni Yvonne, pinapayagan ko ikasal si Clyde sa ibang babae. Pero dapat kay Amara lang. Wait, pero bakit? Pinahiya rin niya ang anak mo. Sabat ng kaibigan nila. Shut up. Amara, she is my long-lost daughter. Pag-amin ni Miguel sa lahat kaya nagulat sila. I'm sorry to disappoint you pero nagkamali rin ako noon at si Amara ang bunga nun. Wala siyang kasalanan, tanggap ko siya at kahit kailan hindi ko ikakahiya. I'm always proud of my daughters, Yvonne and Amara. Napakagat sa ibabang labi si Amara. Di niya to inaasahan mula sa ama. Ang usapan itatago na lang lahat, total okay naman siya at masaya. Ayaw niyang maging dahilan na masira ang buong pamilya ng ama. Iha? Ani Yvette kinuha ang mic sa asawa. Alam ko nagulat ka, pero gusto kong malaman mong wala kang kasalanan sa nangyari sa amin. Masaya kaming nadagdagan ng pamilya namin. Asawa ko si Miguel at tanggap ko ang lahat sa kanya at kasama ka ron. Anak ka niya kaya magiging anak din ang turing ko sa'yo. Isa kang Balenciaga at hindi ko na mababago yon. You go now. Alam mo to? Naiiyak na tanong ni Amara pero ngiti lang ang sagot ni Clyde. Come join us. Thank you, tita. Pasalamat niya at sinalubong ang yakap ni Yvette. Don't cry, Amara. Marami ka ng hirap na pinagdaanan kaya deserve mong kilalanin ni Miguel. Lumayo si Yvette at pinunasan ang mga luha ni Amara. Nakakasama sa amo namin ang pag-iyak mo. Come on, cheer up! Yvonne, bulong ni Miguel kaya nag-roll eyes si Yvonne at lumapit kay Amara. I hate this but gosh, welcome to the Balenciaga family. Napailing na sabi ni Yvonne at nagulat ng iyakap ni Amara. I'm sorry. It's okay. Bulong ni Yvonne, si Amara lang nakakarinig. Napayoko si Amara nang lumayo si Yvonne sa kanya. Matamis na ngumiti sa mga bisita. Oops, I remember. Wala palang invitation card si na Veronica. Bakit sila nakapasok? Tanong ni Yvette, kaya't nanlaki ang mata ni Veronica. You invited me? Giit ni Veronica dahil tinawagan pa nga siya ni Yvonne. Do you have an invitation card? What? Tinawagan mo ko, Yvonne? Did I? Inosenteng tanong ni Yvonne. Guard, please. Pakilabas ng hindi invited dito. No need. Kaya ko lumabas mag-isa? Right or exit? Kalmadong sabi ni Yvonne, lahat ng bisita'y napatingin sa kanya. Clyde, Mom, it's time. Excited na sabi ni Amara nang humupa na ang ingay. Puntahan mo na siya. Kinakabahan ako, Mom. Bulong ni Clyde at namulsa para masigurado kung nasa bulsa ang maliit na box para sa proposal niya sa asawa. Ang ina lang nitong nakakaalam at mas excited pa nga to sa kanya. Ano ka ba? This is the best time para mag-propose ka ulit. Di mo man lang siya binigyan ng magandang proposal? Wala namang magagalit dahil suportado ka rin na Miguel. Okay. Ani Clyde at huminga na malalim, saka humakbang palapit sa asawa. Pero nakakadalawang hakbang pa lang may pumasok ng lalaki at lumapit sa magpamilyang Balenciaga. Lahat sila'y nagulat nang tumigil to sa harapan ni Yvonne, kaya bumalik si Clyde sa tabi ng ina, tinignan ang eksena sa harapan. Anong problema? Not my time, Mom. Nakangiting sabi ni Clyde. Do you know him? Tanong ni Christina sa anak. Yes. Who? Lalaking humigit sa akin sa buhay ni Yvonne. What are you doing here? Bulong ni Yvonne sa lalaki. Yvonne Balenciaga. Hey, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga. Pabulong na wika ni Yvonne. Kung walang tao masasakal niyang binata, pero nagulat siya nang dumuko to ng singsing sa bulsa. Will you marry me? Ahem. Tikim ni Miguel kaya't natauhan si Yvonne. Huwag mo ko ipahiya sa mga bisita, bulong ni Miguel. Okay, sagot ni Yvonne at hiniyang isuot ng binatang singsing sa kamay niya. Thank you. Ikaw ba talaga to? Bulong ni Yvonne. Ngayon lang ako naging seryoso, Yvonne. Huwag mong sirain ang mood ko, bulong ng binata.
Anong plano to? Planong pakasalan ka at gawing nag-iisang asawa ko habang buhay? Sagot ng binata at pinakawalan si Yvonne sa kakamarap sa mga magulang nito. Tita, tito, promise iingatan ko pong anak ninyo. Oras na saktan mo si Yvonne, hindi kita mapapatawad pati pamilya mo. Pagbabanta ni Miguel. Dad! Salubong ang kilay na sabi ni Yvonne at inirapan ang ama. I'm engaged na. I need your help, Amara. Think about it. Just name your price. Pakiusap ni Gio. Gusto mo ipaban kita sa opisina ko? Salubong ang kilay na tanong ni Clyde. Ito naman, ba't di mo suporta ng panliligaw ko? Kanino? Sa asawa ko? Poker face sa tanong ni Clyde. Siyempre kay Olivia. Ayoko maging stepdad ng anak mo, no? Baka mamaya pareho pang ugali sa'yo. Kesa naman maging kamukha mo. Rino, magkape ka muna. Yes, boss. Magkape ka kasi mag-aano sila. Nakangising wika ni Gio pero hindi na siya pinansin ni Clyde at dinala ang asawa sa loob ng opisina. Nagulat si Amara nang medyo malakas ang pagsara ni Clyde at nilakang pinto. Tell me, anong sabi ni Gio sa'yo? Ha? Wala. Ba't galit ka? Tinatanong kita kaya sana sumagot ka ng maayos. Bakit hawak niyang kamay mo? Nagsiselos ka ba? Bakit? Di porket buntis ka, hindi ka na nagugustuhan ng iba. Lalo ka pang gumanda kaya dapat lang bantayan kita. Kasal na tayo at kahit anong mangyari, hindi kita pagpapalit sa iba. Huwag ka na magalit. Okay, basta, kiss mo ako. Sabi ni Clyde at lumiyad si Anika at tinalikan sa labi ang asawa. Happy? Nakangiting tanong ni Amara. Hinawakan ni Clyde ang kaliwang kamay niya pero nagulat siya na maramdaman ang malamig na bagay sa daliri. Don't have a chance na mabigyan kita ng singsing. Kaya here's our wedding ring. Sabi ni Clyde sabay taas sa kamay ni Amara. Ingatan mo to ha? Thank you. Naiyak na sabi ni Amara at niyakap ang asawa. Basta ikaw, basta para sa'yo. Gusto ko magpahinga muna. Paalam ni Amara at pumasok ng sleeping room para i-relax ang sariling pag-iisip. Tumahimik si Clyde na mapansing mahimbing na natutulog ang asawa. Ngumiti siya at nilapitan to sa noo. Hinaplos sa mukha ng asawa. Parang kailan lang noong una silang nagkita tapos ngayon magkakaanak na sila. Hi! Si Clyde na papalapit sa kanya. Clyde? Usal niya nung nasa harap ng asawa. Bakit? Ano ang... Napatutop siya ng bibig nang lumuhod ang asawa sa harapan niya. Biglang lumiwanag ang nasa stage kagaya ng nasa plano. Nabasa niya ang caption, Will you marry me? For the second time. Binuksan ni Clyde ang maliit na box kaya natitig si Amara sa kumikinang na singsing. Will you marry me? Puno ng sinseridad at tanong ni Clyde kaya tumulong luha ni Amara. Nakakainis ka. Nagpapadyak na sabi niya at hinayaan ng asawang suot ang singsing sa kabila niyang daliri. Para sa akin to? Di mo pa sinasagot ang tanong ko. Nagtatampong wika ni Clyde kaya napangiti si Amara. Yes, of course. Masayang sabi niya at niyakap na mahigpit ang asawa. Ang daya mo, sabi mo si Gio magpo-propose. Siyempre gusto ko magka-moment ang proposal ko. Nakangiting sagot ni Clyde. Niloko niyo akong lahat. Inuto niyo lang ako. Kala ko ba naman si Olivia ang ililigaw namin? Nakangusong sabi niya. Kiss! Kiss! Sigawan ng mga empleyado at pamilya. Nandito rin ang Daddy Miguel niya. Di lang nakasama sa pag-uwi si Yvonne dahil busy raw to sa pag-asikaso ng kasal. Kiss daw. Bulong ni Clyde saka namayo sa asawa at hinawakan ng magkabilang pisngi. I love you. Yumuko siya at puno ng pagmamahal. Hinalikan si Amara sa mga labi. Makalipas ang ilang buwan. Are you happy? Tanong ni Clyde na hinalikan sa noo si Amara. Ang baby? Tanong ni Amara dahil nasiya siya. She's okay, natutulog pa. Sagot ni Clyde at tinulungan si Amara na makaupo. Oh, she's awake. Si Clyde at kinuha ang sanggol na natulog sa loob ng baby crib. She's healthy. Pinahiga niya ang sanggol sa tabi ni Amara para makadede ito. Ang cute naman ng baby ko. Puri ni Amara at masuyong hinalikan sa noo ang anak. Kamukha ko siya. Ani Clyde kaya napangiti si Amara. Pero yung pagka-heart shape ng face ay sayo. Sana maging mabuti akong ina, ani Amara. Oo naman, I'm 100% sure na magiging mabuting ina ka. Hello people! Masiglang bati ni Christina may dalang mga bulaklak. Tinakpan ni Amarang dede dahil busog ng anak. Oh my gosh, gising na ang apo ko. Maingay ka ho kasi, mami, reklamo ni Clyde. Sus, halika nga kay Lola. Tuwang-tuwang sabi ni Christina at maingat na binuhat ang apo.
Ganda-ganda ng baby namin, no? Mana talaga kay Lola. Sabi niya habang nakatunghay sa apo na hindi pa nakakadilat. Pag mahal mo ang isang tao, kahit anong masamang sabihin ng iba sa kanya, mahal mo pa rin siya. Yung makatagpo ka ng asawang mapagmahal, may respeto, maalaga, responsable, at iniiwasan ng mga bisyo para sa pamilya, sobrang laking blessing yan. Mapalad ka kung ang asawa'y mapapagmahal, maalaga. Patunay lang na ayaw kang mawala sa piling niya. Kung nakatagpo ka ng gantong asawa, wag mo nang pakawalan pa. Marami mang dumating na hadlang para tayo guluhin at paglayuin, tandaan mo, di matitibag ni naman ang pagmamahal ng binuo natin. Hindi ko kailangan ng taong sisira ang tiwala ko. Ang kailangan ko yung taong kahit nakatalikod ako, pinapahalagahan ang tiwalang binigay ko. Bihira lang ang laking handa kang ipaglaban. At mahalin ng buo, yung may paninindigan at dignidad. Kahit anong mangyari, paglalaban ng pagmamahal niya sa'yo. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa lahat ng tagapakinig at sumubaybay sa kwento ni na Amara at Clyde. Mag-iingat po kayong lahat palagi.